Kumusta? Halika at samahan niyo akong alamin ang kwento sa likod ng isa sa mga pinakasikat na alamat sa Pilipinas, ang alamat ng buwaya. Napansin niyo na ba? Lalo na pag tinatamaan ng araw, yung likod ng buwaya, parang kumikinang na ginto, di ba? Well, may misteryo sa likod niyan at nandito sa alamat na to ang sagot. Okay, so ang kwento natin, nagsisimula ito sa isang pagkakaibigang, well, hindi mo talaga aakalain na mangyari-yari. Imagine nyo to, isang tahimik na lugar sa tabi ng isang malawak na ilog. Simple lang ang buhay dito at talagang malapit ang mga tao sa kalikasan. Tapos, sa lugar na to, may isang batang lalaki. Pero hindi siya ordinaryong bata. Sinasabing mayroon siyang busilak na puso. Sobrang bait at laging handang tumulong sa kahit anong nilalang. At sino ang naging best friend niya? Isang malaking buwaya. Grabe, di ba? Isipin mo, araw-araw silang naglalaro sa ilog. Isang kakaibang samahan na nabuo dahil sa tiwala at purong kabaitan. At dahil nga sa lalim ng pagkakaibigan nila, isang napakahalagang pangako ang bibitawan. Isang pangako na babago sa lahat. Ito yung sinabi ng bata sa kaibigan niyang buwaya. Simple lang pakinggan, hinding-hindi kita ipapahamak. Pero ang bigat ng kahulugan niyan, di ba? Ipinangako niyang proprotektahan niya ito kahit anong mangyari. At alam niyo, parang narinig mismo ng kalikasan yung dalisayan na pangakong yun. Kasi dahil sa kabaitan ng bata, isang bagay na parang himala ang biglang naganap. Bigla na lang, yung magaspang na likod ng bubaya, kumislap at naging purong-purong ginto. Wow! Ito isang regalo, isang simbolo ng kanilang napaka-espesyal na pagkakaibigan. Pero, gaya ng maraming kwento, dito napapasok yung madilim na bahagi. Pag-usapan natin ang pagtataksil at ang kasunod nitong parusa. Kasi habang lumalaki yung bata, unti-unti ring nagbabago yung puso niya. Yung dating simbolo ng pagkakaibigan, yung ginto sa likod ng buwaya, nagsimula nang maging tukso sa mga mata niya. So ito na, naglalaban na sa loob niya. Sa isang banda, yung katapatan niya sa kaibigan. Sa kabilang banda, yung sumisibol na kasakiman. At sa kasamaang palad, mas naging malakas yung kinang ng ginto kesa sa alaala ng kanilang samahan. At ito, yung naging landas niya. Nagsimula lang sa simpleng tukso na nauwi sa pagtataksil hanggang sa dumating ang hindi maiiwasang kaparusahan. Ang dating busilak na puso, unti-unting nilamon ng dilim. At dumating na nga yung araw, dahil sa matinding paghahangad, sinubukan niyang saktan yung sarili niyang kaibigan para lang makuha yung ginto sa likod nito. Sa isang iglap, sinira niya yung sagradong pangakong binitawan niya. So matapos ang lahat niyan, ano ba talaga yung aral na gustong iparating sa atin ng alamat na to? Alam niyo, yung ginawa ng bata, hindi lang yun simpleng pagtataksil. Sa kulturang Pilipino, napakalaking bagay ng utang na loob. Ito yung prinsipyo na dapat mong suklian ng kabutihang ipinakita sa'yo. Kaya yung paglimot dito, isang napakabigat na kasalanan. So ano ba yung mga aral na iniiwan sa atin? Unang-una, na ang kasakiman ay lason. Kayang-kaya nitong sirain ang tiwalang inipon ng matagal. Pangalawa, na ang isang pangako ay sagrado. Hindi yan basta-bastang salita lang. At panghuli, at siguro pinakamahalaga sa lahat, ang tunay na yaman ay wala sa ginto. Nasa katapatan yan, isang bagay na hinding-hindi mabibili ng pera. Dahil sa ginawang pagtataksil, siyempre, nasaktan at sobrang nalungkot yung buhaya. At sabi ng alamat, simula raw noon, kaya madalas nakalubog sa tubig ang mga buhaya. Ay dahil itinatago nito yung makinang na gintong likod niya. Isang masakit na paalala ng isang magandang pagkakaibigan na winasak ng kasakiman. Isang permanenteng marka ng isang pangakong napako. Kaya, iiwan ko kayo sa isang tanong para pag-isipan. Ang isang pangako, gaano man ito kasagrado, mayroon kayang pagkakataon na tama lang nabitawan na ito. Isang bagay na mapagninilayan natin mula sa alamat ng buwaya.